Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, out kay Robert Dinoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mahirap para sa may-ari ng nayon na magdesisyon sandali. Una, hindi madaling makasama si Han Sanchen, at ito ay isang magandang tagumpay. Siyempre, para sa kanilang kapangyarihan, ang pagsali ni Han Sanchen ay talagang magpapalakas sa kanila. Pag nawala ka ng ganito, malaking kawalan. Saka, hindi lang ito simpleng pagkawala, ang pinakamahalaga ay naging magkaaway na naman sila ni Han Sanchen. Hindi ba ito nangangahulugan na ang lahat ay naging buong bilog at bumalik sa kung saan ito nagsimula? Pangalawa, kapag nagsimula na silang gumamit ng dahas para sugpuin sila, kapag natalo sila, maaaring maging lubhang miserable ang wakas. Siya, ang may-ari ng nayon, ay malamang napapatayin ng mga galit na nakababatang kapatid na ito. Ang panganib ay napakataas at napakalaki. Sa makatuwid, talagang mahirap gawin ang desisyong ito, napakahirap. Mahirap talaga ngayon, pero kung gusto pa ni Shuang na ina mag-exist, dapat natin itong sugpuin. Kung hindi, sino ang magseseryoso sa sikat na tindahan sa hinaharap, at sino ang magseseryoso sa akin? Mula sa pananaw ng pangkalahatang sitwasyon, ang pagprotekta sa mga halimaw ay syempre ang pinakamahusay, ngunit mula sa pananaw ng mga personal na interes, ang huli ay malinaw na kinakailangan. Ngunit malinaw naman, maraming tao ang mas nagbibigay pansin sa kanilang sariling mga interes. So, kailangan natin itong sugpuin. Oo, kinuha ni Heifeng ang utos at siya ang unang tumayo. Shut up, everyone. I tell you, the owner of this village has the final say, whatever he say is what he says. Kung may hindi kontento, magtanong muna siya tungkol sa kutsilyong nasa kamay ko. Nang matapos siyang magsalita, kinaladkad ni Heifeng ang kutsilyo ng walang seremonya, at biglang nawala ang kanyang aura. Maraming tao ang nagulat sa lugar, nakakatakot pa rin ang aura ng itim na hangin, bukod pa rito, dahil siya ay palaging nasa mataas na posisyon, ang lahat ay natural na natatakot sa kanya. Ang espesyal na sugo sa puti ay hindi maaaring palampasin ang gayong pagkakataon, at agad na tumulong, oo, dapat mo ring itanong ang tungkol sa espada sa aking kamay. Sabay na nagsalita ang dalawang sugo, tumingin din sa kanya ang kapitan ng gwardya, at ang lahat ng mga gwardya ay bumunot ng kanilang mga espada sa oras. Biglang tumahimik ang buong maingay na lugar. Maraming tao ang tumingin kay Han Sanchen, pagkatapos ng lahat, umaasa pa rin sila sa Han Sanchen upang akayin sila sa isang mas matapang na hakbang. Alam din ng may-ari ng nayon na ang Han Sanchen ang pangunahing punto ng rebelyon, kaya agad niyang tiningnan si Han Sanchen sa oras na ito. Mahal na panauhin, ang kapayapaan ay mahirap makuha, ang pakikipagtulungan sa pagitan mo at sa akin ay ang uso sa hinaharap. Ako ay natural na haharapin ang gang ng mga lalaki sa nayon. Sana ay hindi na muling makialam ang kagalang-galang na panauhin sa bagay na ito, hininaan din ng may-ari ng village ang boses. Nagmamadali ring sinabi ng espesyal na sagong puti, oo, alam din namin na ikaw, kagalang-galang na panauhin, ay may pusong mahabagin, ngunit kung magkaroon ng kaguluhan sa nayon, hindi ka ba magiging komportable kung gayon? Pagkatapos ng lahat, kung ang iyong kapareha ay nagdudulot ng ganoong iskandalo, hindi ba ikaw rin? Pagkarinig nito, mahinang ngumiti si Han Sanchen, ang iyong mga kapakanan, ngunit hindi ko maaaring sirain ang aking pangako sa mga nangako. Pero kung pipilitin mong gawin ito, siguradong lalaban ka sa amin, distinguished guest. I want to ask you, hindi ba ibig sabihin nito ay sinisira mo pa rin ang iyong pangako? Ang may-ari din ng baryo ay may napakaliit na anggulo, nangako kang makikipagpayapaan sa amin, magkakasundo tayo. Totoo yan,
Ngumiti si Han Sanchen, sa ganitong paraan, napagitna ako. Mukhang tinutulungan kita. I am sorry for them, but I break my promise to help them. I am sorry for you, but I break my promise again. Napakahirap, distinguished guest, you and I really made a agreement, and you originally said you would try your best whether they live or die, you have already tried your best, hindi ba? Nagmamadaling sabi ng may-ari ng nayon. Tumanggaw si Han Sanchen, okay lang ang ganyang dahilan, pero hindi magandang magsinungaling sa sarili mo. Siyempre, ang pinakamahalaga ay makapag-sorry din ako sa'yo, dahil kung humingi ako ng tawad sa'yo, hindi ko sisirain ang pangako ko. Mahal na panauhin, ang sabi mo ay mamumuhay ka ng payapa sa amin, paano kung ang digmaan ay hindi isang sirang pangako? Hindi, ang halimaw ang nangako sa iyo, at ako, Han Sanchen, hindi ako halimaw, biglang ngumisi si Han Sanchen. Nang marinig ang mga salitang ito, ang may-ari ng nayon at ang iba pa ay hindi tumugon sa una, ngunit pagkatapos ay ganap silang natigilan. Hindi niya siguro akalain na sa sandaling ito, biglang magbibigay ng ganoong sagot si Han Sanchen na hindi na nila mapigilan. Marangal na panauhin, ano ang ibig mong sabihin dito? Medyo nalito si Heifeng, at ang una niyang reaksyon sa oras na ito ay ayaw pa rin niyang tanggapin ang mga katotohanan. Sa madaling salita, natatakot siya na baka hindi gumagana ng maayos ang utak niya at may mali siyang mahusgahan. Bagamat naguguluhan din siya ngayon, naiintindihan pa rin niya ang ilang napakasimpleng salita, ngunit tulad ng may-ari ng nayon at iba pa, ang simpleng bagay na ito ay tila napakasimple, at ang pagkabigla na dulot ay napakalakas na ngayon siya, nagdududa ako sa aking sarili. Stop calling him VIP. In famous stores, VIP is the supreme monster who appears out of nowhere, but the person standing in front of us now is by no means a monster, but Han Sanchen himself. I don't know. Tama ba ang sinabi ko? Nagngangot ang mga ngipin ng nakaputing damit na sugo at pinigilan ang galit sa kanyang puso. Kailangan niyang hintayin ang kumpirmasyon ni Han Sanchen, at pinigilan niya ang kanyang galit habang naghihintay, kung ang kaharap niya ay si Han Sanchen, matagal na silang niloloko ni Han Sanchen. Kahit na, sa isang tiyak na lawak, ang sibil na alitan ngayon ay tila hindi kasing simple na ngayon, at malamang na ang Han Sanchen ay nagdudulot ng kaguluhan. Para sa isang taong ka-level ng halimaw, pabayaan kung sapat ang kanyang utak, kahit na ito ay sapat, ang sagong nakaputing damit ay lubos na naniniwala na ang halimaw ay hindi mag-abala na gamitin ito. Totoo na tanging si Han Sanchen, isang lalaking may matalinong pag-iisip at isang eclectic na paraan ng paggawa ng mga bagay, na alam kung paano gawin ito kung siya ay isang malaking tao, at walang pakialam kung siya ay isang maliit na bata, ang gagawa ng mga bagay na ito sa ganoong oras. Habang pinag-iisipan niya, mas naramdaman ng sagong nakaputi na walang mali sa kanyang hula. Nang marinig ito ni Heifeng, lalo siyang natakot, nakatingin sa mga mata ni Han Sanchen, hindi niya maiwasang maging mapagbantay. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, bakit, ngayon mo lang alam? Ikaw, ang sanggit mo. Ginamit mo talaga ang pamamaraang ito, nagalit at naagrabyado ang sagong nakaputing damit, at hindi napigil ang sumumpa ng galit. Nandidiri si Han Sanchen at kumunat ang noo, ano bang problema ko? Excuse me, akin ba itong katawan na ito? Parang sa simula pa lang ay akin na ang katawan na ito, kaya anong problema kung bumalik ako sa sarili kong katawan? Mga halimaw ay mga host at panauhin lamang sa aking katawan, kaya gusto kong itanong, kung gusto mong maniwala sa isang bagay na pansamantalang nabubuhay sa aking katawan, sino ang masisisi mo? Ang mga salita ni Han Sanchen ay agad na nagpatahimik sa sagong nakasuot ng puti. Oo, mula sa simula, ang katawan ay pag-aari ng Han Sanchen, at ito ay talagang maliwanag para sa Han Sanchen upang bumalik sa kanyang sariling katawan. Ang sisihin, masisisi lang natin ang sarili natin sa pag-iisip na tiyak na mawawala si Han Sanchen, at ang halimaw ang ganap na Panginoon ng katawan ni Han Sanchen. Paano nila naisip na mangyayari ang ganitong sitwasyon? Han Sanchen, bagamat hindi ko alam kung saan ka nanggaling, at hindi ko alam kung bakit nagawa mong sugpuin ang ating kagalang-galang na panauhin, ngunit binabalaan din kita, mas mabuting huwag kang masyadong magmalaki. Alam mo rin na may napagkasundoan na tayo sa halimaw sa katawan mo, at nagtutulungan na tayo, sa madaling salita,
kapag nalaman na niya ang sitwasyon natin ngayon, siguradong lalabanan ka niya. Kailangan mong lumaban hanggang kamatayan, pareho na kayo ng katawan ng kagubatan, kung aawayin ka niya, I don't think you will get any benefit at all, malamig na sabi ng may-ari ng nayon. Nagmamadali ding sumama si Heifeng, tama na, Han Sanchen, huwag mong isipin na may kalamangan ka, kung gusto talaga naming lumaban, hindi na namin kailangang magdulot ng malaking pinsala sa iyo. Kailangan lang namin na hayaan kang masaktan pagdating ng panahon, oo, kapag nasira ang katawan mo, kasiguradong sasamantalahin ng halimaw na VIP ang sitwasyon, at sa oras na iyon, malamang na mas malala pa ang kamatayan mo. Han Sanchen smiled disdainfully, then do you think I give up fighting you because of this? Medyo walang muwang ka ba? Malamig na sumangot ang sagong nakaputing damit, huwag kang lumaban ng walang kabuluhan, kung akayin mo silang lumaban, dinadala mo lang sila sa kamatayan, ginagamit mo lang sila. Matapos magsalita ay agad na bumaling sa lahat ang espesyal na sagong nakaputi, lahat narinig niyo na ba? Naiintindihan mo ba? This person is not a monster VIP at all, but Han Sanchen. Ayon sa ideya ng espesyal na sugo sa puti, kung siya ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, maraming mga tao ang magugulat, at pagkatapos ay ang mga matatalinong tao ay magre-react kaagad. Pero sa totoo lang, marami lang ang nakatitig sa kanya. Hindi mo pa ba naiintindihan? Walang VIP, ibig sabihin walang magliligtas sa'yo, nagkunwari lang si Han Sanchen na isang VIP, ginamit na dahilan ang pagliligtas sa'yo, tapos niloko ka para tulungan siyang magrebelde. Pinagsasamantalahan ka. Same time na sumigaw ang espesyal na sagong nakaputi, ngunit wala pa ring reaksyon ang sino man sa eksena. Ikaw. Mahinahong ngumiti si Han Sanchen, syempre alam niya na kapag nalantad ang kanyang pagkatao, hindi maiiwasang makatagpo siya ng mga personal na pag-atake mula sa mga sikat na tindahan, at hindi maiiwasang muling mag-lobby ang mga pinili niyang alagad. Sa katunayan, lahat ng sinabi ng sagong nakasuot ng puti kanina ay nasa inaasahan ni Han Sanchen. Sa makatuwid, sinabi na ni Han Sanchen sa lahat na para mailabas sila ng lehitimong paraan, aaminin niya na siya ay Han Sanchen, hindi isang halimaw. Sa ganitong paraan, walang dahilan ang mga sikat na tindahan para agawin sila sa moral. Makatuwirang sabihin na ang paghihimagsik ay dapat ding humantong sa paghihimagsik, ito ang katotohanan. Sa pagbabakuna ni Han Sanchen, kahit na ang sinabi ng sagong nakasuot ng puti ngayon ay napakamakatwiran, sa lahat, halos pare-pareho siya sa mga naunang tagubilin ni Han Sanchen at eksaktong kaparehong mga salita ang sinabi. Tapos syempre walang reaction sila ng grupo nila. Confused, confused, you are simply confused, the truth of the matter has revealed, and you, wala ka pa ring pakialam, walang imak ang espesyal na sagong nakaputi. Biglang may naisip din siya, at lumingon kay Han Sanchen, sabihin mo sa akin, may sinabi ka ba sa kanila, kaya sila nagkaganito. Han Sanchen smiled disdainfully, hindi mahalaga kung ano ang sinabi ko sa kanila, ang mahalaga ay naiintindihan nila kung paano mo sila tretuhin. Para sa kanila, isinakripisyo nila ang lahat para sa iyo, ngunit ang buhay at kamatayan nila ay itinuturing mong mas masahol pa sa baboy o aso, kung gusto mong itapon, kailangan mong itapon. Tama ba ako? Oo nga, hindi mali ang sinabi ng distinguished guest, pasensya na po sa amin ang sikat na tindahan. We work hard for you, even giving our lives, but you are not willing to give anything. Halika, mga kapatid, tatanggapin ko kayo bilang iyong guro. Tanging ang mga salita ni Han Sanchen ang nakatanggap ng matinding feedback mula sa lahat, pagkatapos, maraming mga tao sa madla ang lumuhad sa ilalim ng pamumuno ng isang hindi kilalang tao. Makikita ko si Master mamaya. Ano? Nang makita ang eksenang ito sa harap niya, ang may-ari ng nayon ay labis na nabigla, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit, ngunit bukod dito, mayroon ding pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ngayong naging ganito na, alam na niyang lubusan na siyang natalo sa harap ng grupong ito ng mga tao, at ang kanilang mga puso ay ganap na napanalo ng Han Sanchen. Okay, everyone, please get up. Since sinamba mo na ako bilang teacher mo, basta loyal ka sa akin, natural na ituturo ko sa iyo ang supreme skills. I also promise that anyone who finally become my inner disciple can learn all kinds of skills, similar God-level skills.
Nagsimulang magpakitang gilas si Han Sanchen sa oras na ito at binigyan ang lahat ng malaking candy sa pinakakritikal na sandali na ito, na naging dahilan upang mas kumpiyansa ang grupo ng mga tao. Salamat Master, dadaan tayo sa apoy at tubig ng walang pag-aalinlangan. Hindi na napigilan ng may-ari ng tindahan at galit na itinuro ang lahat. Okay, very good, you all very good, kumain kayo sa sikat kong tindahan, nakatira sa sikat kong tindahan, at lumaki pa sa sikat kong tindahan. Ngunit ngayon, alang-alang sa kaunting tubo, kinulam ka ng iba at pinagtaksilan ang may-ari ng nayon, at pinagtaksilan pa ang sikat na tindahan at ang ating makapangyarihang organisasyon, talagang binaygo mo ako. Okay, since you insist on doing this, don't blame me for not remember the old relationship. Nasaan ang lahat? Dito. Isang grupo ng mga tao na palaging nasa panig ng may-ari ng nayon ay agad na tumugon ng sabay-sabay, na may napakalaking momentum. Ibigay mo sa akin ang aking utos, sino mang maglakas loob na sumuway sa utos ay ituturing na taksil at babarilan ng walang awa. Oo, nang makitang lumalakas na ang kalaban, tiyak na hindi maaaring hayaan ni Han Sanchen na maging mahina ang kanyang panig, kaya't sumigaw siya ng galit, nasaan ang mga disipulo? Umiiral. Malinaw naman, mas maraming tao, kahit si Hansang Kanfang, na ilang beses na mas marami, sabay-sabay na uminom ang lahat at lalo pang naging makapangyarihan. Makinig ka sa utos Yun ko. na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!